Hello, good evening, good morning mga ka-OFW natin dyan. Kahit saan sulok man ng mundo kayo naroroon, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. And guys, magbibigay lang ako ng reaction dun sa nakita ko na video o thumbnail ng isang vlogger tungkol sa kay Ate Mylene. Ito kasi si Ate Mylene ay nadisgrasya na o nabundol siya ng dalawang sasakyan nga. Kasama yung anak niya habang sila pauwi galing sa paglalako ng kanilang paninda. Ito masakit ang isipin na wala namang ginawang masama yung tao, nagtatrabaho na maayos tapos gagawa ng ganun na salita o kwento, hindi maganda pakinggan at saka sakit isipin o tingnan na yun ang nangyari sa kanya tapos gagawan pa ng hindi maganda yung nangyari kay Ate Mylene. Itong isang vlogger ay si Rash Tangubanon. Nilagay niya doon sa thumbnail si Ate Mylene at merong bata doon na maliit na blurred na yung mukha at sinabi niya ganito, irresponsableng nanay itong si Ate Mylene. Paano yan naman nasabi? Tapos yung kunti lang naman yung inano, sinabi niya pa talaga na irresponsableng itong nanay si Ate Mylene. Kaya nga masabi na irresponsableng itong si Ate Mylene na nanay sa kanyang mga anak. Hindi niya ba alam na nadisgrasya nga ito si Ate Mylene kasama yung anak niya dahil sa sipag ni Ate Mylene kahit gabi na ay naglalako pa rin ng kanilang paninda para lang may pangtusto sa kanyang mga anak. Kung irresponsable nga itong si Ate Mylene, sana nung nawala yung asawa niya, binigay niya na sa ibang tao ang kanyang mga anak, pero hindi. Kahit 6 na anak niya, mag-isang tinataguyod ni Ate Mylene yung mga anak niya. Hanggang nga sa nakilala siya ni Kalingap Rab at tinulungan nga sila ni Kuya Val. Paano mo nasabi yun? Kahit sobrang payat niya ni Ate Mylene ay tinataguyod niya sa magandang paraan yung kanyang mga anak. Kita mo naman yung sitwasyon nila Ate Mylene. Kahit ganun yung sitwasyon nila Ate Mylene ay hindi niya talaga pinabayaan o hindi niya ibinigay sa ibang tao yung mga anak niya. Kasi ang sabi ni Ate Mylene, gusto niya makapag-aral yung kanyang mga anak at matustusan niya ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Tapos sasabihin mo na irresponsableng tao, irresponsableng nanay itong si Ate Mylene. Anong klaseng tao ka? Bakit mo nasabi na ganun? Hindi mo ba alam na kahit na anong hirap nila Ate Mylene, umuulan man, ay naglalako siya ng panindihan niya para lang matustusan yung pagkain nila araw-araw na mag-anak. Kasi wala nang maaasahan si Ate Mylene kasi nga nawala na yung anak, nawala na yung asawa niya. Yung katuwang niya na lang ngayon ay yung panganay niya na anak. Hindi mo ba alam na iniiwan niya kahit masakit, kahit maliit pa yung si May, ay iniiwan niya si Chris doon sa kanya para alagaan, para lang makapaglako ng kanyang paninda. Tapos sasabihin mo na irresponsable itong nanay si Ate Mylene? Anong klaseng utak meron kang tao ka? Nang dahil lang sa views, sa viewers, para kumita ka lang, gagawa ka ng hindi magana, tapos sasabihin mo reversible lang yung yung tungkol sa video mo. Hindi yun maganda. Kahit biro yun, hindi maganda. Kasi nasubaybayan ko kung paano pinalaki, paano inalagaan ni Ate Mylene yung kanyang mga anak. Kasi every time na may video si Kalingap Rab ando nanonood, sumasubaybay talaga ako sa kanya. Kahit kanda hirap na si Ate Mylene, kahit minsan tanghali, gabi, naglalako pa rin ng kanyang paninda. Tapos sasabihin mo ganon. Di mo alam, buti nga tinulungan nga sila ni Kalingap Rab at si Kuya Val. Every time nagpumupunta doon si Kalingap Rab at saka Kalingap Team, binibigyan niya ng pera si Ate Mylene ng pangtustos, maliit man o malaki. Yun, hindi winawaldas ni Ate Mylene yung perang binibigay sa kanya. At buti nga yung binigyan sila ng bike. Tingnan mo naman yung binibigay na pera ni Kalingap Rab para kay Ate Mylene. Ginagawa niyang puhunan sa kanyang pagtitinda at paglalako ng mga gulay. Tapos sasabihin mo na ganon? Na irresponsable itong ina si Ate Mylene?
nasabi yun? Talaga namang hindi ka nagsusubaybay sa programa nila Kuya Ram at hindi mo nasubaybayan yung kwento ng buhay nila Ate Maylin. Nakita mo yung sitwasyon nila, nakakaawa sila. Kasi nga mag-isang tinatagoy ni Ate Maylin yung kanyang mga anak. Tapos sasabihin mo na gano'n para lang sa makakuha ka ng maraming views. Pagbibintangan mo yung tao na gano'n yung ugali. Sana naman makonsensya ka sa ginawa mo. Dapat mag-sorry ka kay Ate Maylin sa sinabi mo sa kanya kasi hindi totoo yan. Kahit sabihin mo pa na reversible yung video o yung ginawa mo para sa kanya. Hindi mo alam kung anong hirap na pinagdaanan niya simula nang nawala yung asawa niya. Nakatira sila sa maliit na bahay na kunting ihip lang ng hangin ay matutumba na. Tapos sasabihin mo na gano'n yung isang tao. Napakabait na Ate Maylin. Kahit biruin nga siya ni Kalingap Rab na, Ate Maylin, ito, magpaganda ka, baka mamaya makapag-asawa ka. Anong sagot ni Ate Maylin? Walang pagdalawang isip na sasagutin niya si Kalingap Rab na, ay hindi na Kuya Rab, gusto ko lang yung maalagaan yung mga anak ko. Gusto ko makapag-aral sa kanila. Makapag-aral yung mga anak ko, sapat na sa akin yun. Wala na akong planong mag-asawa. Tapos sasabihin mo na gano'n, yung iniisip ni Ate Maylin hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Paano masasabi na responsible yung tao si Ate Maylin? Na sarili niya nga pinababayaan niya. Ang importante sa kanya yung mga anak niya. At kung irresponsableng nanay si Ate Maylin, paano nagiging matataba yung mga anak? Alam mo, nakita mo si Chris? Kung hindi mo nakita si Chris o si Macy, puting-puti ang lulusog ng mga bata ang lulusog ng mga anak ni Ate Maylin. Tapos paano mo sasabihin na irresponsible siyang ina? Anong klaseng tao ka, hindi maganda yung ginawa mo? At ito pa, si Ate Maylin ay simpleng babae lang. Masaya na siya pag makikita yung masaya yung mga anak niya. Yung importante sa kanya yung kapakanan ng anak niya. Masayang-masaya nga siya kasi natulungan siya ni Kalingap Rab at ni Kuya Val Santos. Alam mo, di makikita pag binibigyan siya ng kahit kunting halaga lang o kunti, kahit ano pa yung ibigay sa kanya, hindi nawawala yung pasasalamat ni Ate Maylin. Kahit makikita mo sa mukha niya na nahihiya si Ate Maylin, pero wala siyang magagawa kundi tanggapin yung binibigay na tulong sa kanya. Hindi siya nahihiya magsabi na kailangan niyang ganito o ganon. Kasi nga gusto niya makatulong sa mga anak niya. Ginagawa niya yun sa mabuting paraan. Hindi siya gumagawa ng masama para sa kanyang mga anak. Tapos sabihin na ganon. Hindi, kahit ako nakilala ko lang si Ate Maylin, nasubaybayan ko lang sa video nila Kalingap Rab at Kalingap Team. Pero ramdam ko kung anong klaseng tao si Ate Maylin. Once na makita mo lang yung sitwasyon nila Ate Maylin, pagdating pa lang ang saya na, pero may makikita mo sa mukha niya o sa mata niya na nahihiya siya. Pero nakikita ko kay Ate Maylin yung tatag ng loob at determinasyon. Kasi kailangan niyang maging matatag at masipag para sa kanyang mga anak. Kasi 6 yung anak niya at siya lang yung inaasahan. Parang ang hindi katanggap-tanggap na sa isang taong katulad ni Ate Maylin na sobrang bait at saka sipag at kapakanan lang at kinabukasan ng mga anak niya ang kanyang iniisip at iniintindi. Kahit mahirap, umuulan man, wala pa rin siyang tigil sa pagtrabaho para lang matustusan yung pangangailangan ng kanyang mga anak. Tapos makikita mo na mayroong taong gagawa ng masama si Ate Maylin. Pagbibintangan sa hindi maganda. Hindi maganda tingnan o hindi maganda sa pakiramdam na kahit na ikaw, kahit sabihin na biro lang yung sinabi mo, pero hindi maganda pakinggan o titingnan yung ginawa mo.
Lalong-lalo na doon kay Ate Mylene. Nadisgrasya na ngayong tao, tapos gagawan mo pa ng hindi maganda. Anong klaseng tao ka? Sana naman bago kang mag-post o gumawa ka ng mga kwento na ganyan at nilagay mo pa doon talaga yung mukha ni Ate Mylene. Imbis na maawa ka sana sa nangyari sa kanya, ipinalala mo pa yung sitwasyon. Paano at ano ang mararamdaman ni Ate Mylene once na makita niya yung nilagay mo doon sa thumbnail mo, sa channel mo? Anong mararamdaman ni Ate Mylene? Kahit sabihin mo nga, reversible lang ang video, kabaliktaran ang ibig mong sabihin. Pero yung mararamdaman ni Ate Mylene once siya na makita yung video na yun, anong mararamdaman niya? Kahit sabihin mo biro-biro lang o ano yung ibig mong sabihin, hindi maganda yun. Kahit sa'yo gawin ng isang tao na hindi ka ganun tapos gaganunin ka, anong mararamdaman mo? Sana naman bago ka magawa ng content mo o yung maggagawin pang iba, iisipin mo muna. Oo, doon na tayo dito sa YT World gumagawa tayo ng mga content para makapag-inggan nyo o makaano tayo ng viewers. Pero sana hindi naman sa ganun na paraan. Diba? Huwag tayong magbintang sa isang tao na walang kamalay-malay at hindi talaga magandang tingnan yung ginawa mo. Ako, naawa ako kay Ate Mylene, sa totoo lang talaga. Tapos yun ang gagawin mo. Parang nakita ko yung ganun na dumaan talaga sa wall ko, sa channel ko, sa YT. Hindi ko talaga mapigilan balik-balikan yung picture ni Ate Mylene at yung pagbibintang na ginawa mo sa kanya. Hindi maganda talaga yun. Ang sakit isipin na ganon, na isang taong walang ibang iniisip kundi yung kapakanan ng kanyang mga anak, nagtatrabaho kahit hindi niya kinakaya niya para lang sa kanyang mga anak, tapos gagawin mo lang ganun. Pagbibintangan mo ng ganun yung isang tao, hindi maganda tingnan yun. At masakit na masakit, kaya sa akin masakit lang. Ano pa kaya pag nakita ni Ate Mylene yan? Anong mararamdaman niya? Sigurado ko iiyak na iyak talaga lalo at masasaktan si Ate Mylene pag nakita niyang ganon. Sana naman sa susunod mag-isip-isip ka ng ibang content mo, ng ibang sasabihin mo na ganon. Kasi wag naman yung kahit hindi si Ate Mylene, wag kang magganon sa ibang tao na hindi naman totoo yung ginawa mo. Kasi na hahanap buhay yung tao para sa kanyang mga anak, para sa kinabukasan. Imagine, 6 yung anak ni Ate Mylene, siya lang isa bumubuhay. Salamat na lang nga din, binigyan siya at nakita siya ni Kalingap Rab at tinulungan siya ni Kuya Val Santos na magkaroon ng bahay para makatulog naman sila at para makatulog ng maayos at hindi na sila kakaba-kaba pag sakaling mayroong bagyong darating. Hindi katulad doon sa bahay nila na magiba yung bahay nila, baka di pa rin ang hangin kasama sila. Salamat sa Ate Mylene at maraming salamat sa Kalingap team, Kalingap Rab at kay Kuya Val Santos kasi hindi nila pinababayaan si Ate Mylene, lalong-lalo na nung nadisgrasya nga sila. Kahit gabi na bumiyahe pa rin yung si Kalingap Rab at Kalingap team para pala doon sa taong driver ng van na puti at saka kutsing pula. Sana makonsensya naman kayo at balikan nyo yung ginawa nyo kay Ate Mylene kasi nakakaawa talaga sila. Sana makonsensya kayo. Sana hindi kayo patulugin ng konsensya nyo at balikan nyo at harapin nyo kung ano yung ginawa nyo kasalanan. Hindi yung iniwan nyo na lang si Ate Mylene doon. Ang kaawang tao dapat tulungan, tapos anong ginawa nyo? Iniwan nyo lang sa ere. Ano kayong klaseng tao?
Wala ba kayong mga konsensya? Wala kayong puso? Tao yun, tao. Kahit nga hayop, kailangan natin pag nasagahan sana nabunggo nyo o nabangga nyo, kahit hayop pa yun, dapat balikan nyo. Tao yun yung nabangga nyo. Hindi lang iisa, kundi dalawa. Tapos iniwan nyo lang sa area. Anong klaseng tao kayo? Sana nga balikan nyo at matulungan ulit o maghingi kayo ng sorry at harapin nyo ang responsibilidad nyo na sa nangyari kay Ate Melin. Yun lang guys. Yun lang mga ka-OFW, kasi hindi ko talaga mapigilan na magbigay ng reaction dun sa nakita kong video tungkol kay Ate Melin. Kaya yun lang. Maraming salamat. God bless.